malibit. Kaya patigayon nga may mga kaugdanan siya, din house sila sa isa ka lugar na sa banta-banta ko, komportable sila. Kag nagabot sa ako noon na una na mapaambit ang ministry sa Agape Life Ministry. Kag nag-schedule kami, tawag-tawag. Yung mga pilagi ng mag-attend, sila ko, pwede na siguro, isang 30 lang. Damo man na nag-abot, kaya na, hasta subong, hari na ngawa. Manong abot pang iban. Basi nagkapupo na ng iban, hindi lang natin makita. Kay, sa wala saan pang duha-duha, inumpisahan ini nga ministry, isang isa man katao na nasulat sa Biblia, nagkanto siya sa lugar na way man niya kilala gani dito. Si Pablo na sulat siya sa mga una nga tumuloon dito sa Thessalonica. Ang Thessalonica nga lugar, dito na siya sa Europe. Bago siya nagkanto dito, may ministry siya sa Galacia. Nagtukod siya sing simbahan, kag ang umpisa siyudad kaya unahan katon dito sa Galacia, may Galatian churches nga natukod tungkol sa pag-iya sa Ginoo sa kabuhay ni Paul. Kag nagsiling siya nga kita siya dito sa pagkamay sa Ginoo. Ato na nabatian nga mga mensahe sa Lestra, sa Derby, sa Iconium, Antioch, mga Galatian Church, nga sa nag-uumpisa sila, nakita nila kadasig sa pagtulungan. Tawag si Paul sa vision, makato siya sa Macedonia. Ang unang syudad nga ginabutan niya sa Pilipay, di-preso pagkita dito. Kaya dito sa Pilipay, nakita sa ministry ni Paul ang pinasahil ng pag-guide sa Diyos sa ila. Nga kung lantaw naton sa aton panahon sa mundo kabudlay sa ministry nga yatin sugata. At nag-abot siya sa Thessalonica, dali lang siya sa Thessalonica, ay paawag bulan, kato na siya sa Derby, kato na siya sa Macedonia. Kag nag-abot siya sa Corinth, nagsulat siya, kag duha niya nga sulat, in 1st and 2nd Thessalonians, kaya ang una ang Galatia, sa 49 AD. So pagsulat niya sa Thessalonica, ang iya sentro sa pagsulat, may 4 ka mahinungdanon nga kamatuuran nga kinahanglanon sa mga ministers. Nga ang isa ka ministro sa Dios, dala niya ang pag-encourage. Matahong desisyon na sulatan niya ang mga taga-Thessalonica para ma-encourage sila. Kag ma-stabilize ang ila na angkol nga pagtulungan nga agutuli sila malingkang sa sari-sari nga mga doktrina pagtublag sa ila sa ila panahon. Kag namin pagit kay sa encouragement nga ila ginatudlo ni Paul sa ila, ang instruction nagpabilin nga ina nga instruction pinanglanon sa kabuhi naton. So hasta subong galin sa una, hasta subuhay na nagabag-o. Agud nga ma-inspire kita, kay may panahon nga daw nadulat kita sa inspirasyon sa bulaton sang Ginoo. Amo nang katuyuan nga kami, nag-abot kami dire. Kaya kung hindi lang kami inspired sa pagkanto dire,
Kakapog ya magbiyahe. So ining inspirasyon nila sa to nagadulong sa atong subong sinang inspirasyon man na mapaambit ang mga pagpakamayo. Ginasili nga, if you have blessings, share your blessings. And if you want to have blessing, before asking for blessing, Keep sharing. be sure to count your blessing. Keep sharing. Amo na nga matingala lang, ayan kita, na nag-abot man kami diri. Oo. Sa subong siniya, maglakat ko, ginabantayan na kay daw pingguin na daw maglakat. Pero batunon ta na kamaturan. Why mo sila kabato diri ba? Pero sa mga utod ko, nga mga pastor, nga ari diri subong, kalipay gid namon nga makaabot. Sa una, sa Ginoong Hesus na sa earthly ministry, mag-instruction siya nga kung maglakat ka mo, balon ka mo. Kaya sa itong katuan niya, basta hindi pa, ang katuan sa kanyang mga disipulo, hindi pa mayong magbaton. Pero may panahon man siya, maglakat ka mo, buhay ka mo sandaton. So may mga area nga, una-una natin. Ako, nagpaambit lang ko, Lord, makanto kami sa lugar sa akon mga ginikanan. Kaya ang amon ginikanan, taga-Kawayan. Kaya ng balan sa Kawayan, daw gusto ko manuhambal, kaya na sila nanay, kaya si Papa mo sa Kawayan, Kiluman, Mampusay. Ito mga kanto, silin mo kanto dito. Tapos nagtawag ako kay Pastor Ben. Pastor Ben, ano makaabot kami dira? Niya o, bilang kinanglan. Pwede na, try ko lang. Pwede 50. Kita tanang 50 ng sige. Gani nga kung paano kami nagkaabot diri sa Hinigaran, sa ako naging hambal, sa inspirasyon sa Ginoo, nakaabot kami. May halin sa Bukidnon, kung naman si Pastor Arman. Arman Conde. Arman Adam. Conde. Arman Conde. Yeah. Si Adam Tiya Utod. Nagtabo-tabo kami sa airport na. Kay may halin man sa amon sa Jensan, dito kami sa airport. Kag sa grasya sa Ginoo, our perspective always is grace. And grace is God's provision and God's dealing para sa mga tao. Ang works ng tao, idugang mo sa grasya, hindi na grasya. Kaya dugangan mo gana ang grasya, sa kapusuhat, hindi na sa grasya. Kaya ang grasya, trabaho sa Ginoo, sa kabuhi sa mga tao. So, sa grasya sa Ginoo, although naghatag sa interes sa amon na makahulag. Kag ini nga hulag, hindi dapat ipahambog. Yeah. We are not giving an area to be proud of what we are doing. Why? Because the attitude behind works is pride and arrogance. Sometimes, kita nga mga pastor, gusto gid naton dayawon aton kaugalingon. Di madula na ang unod sang grasya. Labi na kung gwapo pa rin sa akon. Disgrasya. Gani nga, the attitude that accepts grace is humility. And that humility, nagabunga na siya sa gahong kadin sa Diyos. Kagamo ning katuyuan namon, kabalo ka sa subong nga panahon, may ara ka ng grupo, pero tinanadan ka isog sa kada isa, na pakilala ka niya kaugalingon.
Di na naman ipakilala ang amon kaugalingon, ang Ginoo na lang nga nagtudlo sa amon nga makaabot sa inyo. Kabay pa nga, ini siya nga area, may duha kitag adlaw, kulang ni mo sa bagay, kulang ni mo kung mag-istorya kita sa one man in one planet in the middle of conflict. Pollution is the issue. Okay, sa isa ka planet, sining kalibutan na ikaw, kakako, isa lang. Sa tunga, sa lamo, kasamo. Freedom is the issue. So, wala kita sa area din sa mga debatay, no? Wala kay man, kung isa, hindi mo ma-debat ng amo kami amo kamuna. Ang Agape Life Ministry, damo ng mga nagapakikopod, may Alliance, may Foursquare, may Baptist, Catholic. may Pentecostal, may harap pa dito nga Oneness, nga kung kaisa, harap pa nga mga Adventist, nga nagkatukan kung kaisa, pero hindi man kita magtandog sa ilang mga Doktrina. affiliations. Kay paghapal ni Paul nga sa tubangan sa Ginoo, sa kitaging manduan sa balay na Espiritu, we will individually be accountable. Hindi nga damo dito Each one will be accountable to God based on the information na yan gather, and God will be glorified. Amen. So I'll be touching how a person can give glory to God. Madami kita sa pamaagi, pero paano? So, atong i-touch na siya, sa paghambal sa akin ng Pastor Ben, kanya Pastor may module kasi na ba? Silip ko, ano ko ng mga module, ipasa mo, yung mangyapon na nila mga sindihan. Pero yung ilang isulat, kag mabutang sa ila, kalimpatakan, sa ila kasing-kasing, mapabili na sa ila, kag amo nang ma-apply nila. Daw nag-drive ka blaw, nga balaan na mo nga may punto, di ka man, kag magkambyo. Kung balaan na mo, pero kung beginner ka pa, Lala, ano ni? sulok-sulok mo lakyan So, amo na siya ang area kung naari kami di subong. Upod sa aton, manghod, manok inspire sa pagkanta sa mga naton. Professor ni siya sa lugay ng panahon. Very loyal din siya sa MSU. Alin sa high school, college na scholar, hasta na nag-doktor sa MSU. Hasta nag-retire sa MSU, nabatian niya nga may mga lectures. Kag makadto sa Hidigaran. Kag sa pero wala pa alam ko na ka-design ka na. Oh, naka-design na ko. Adi na siya. Ako nga plangga nga nagsalo sa ako ng kaliwan nga misis si Inday Banji. Aga pa niya ako din suksukan sining mabayo. Pero pa nila suksok pinatanggal na. Kag may ara kami upod nga magluto. Sang luluto naton diri. So, kay may ara teamwork. Nga way na ko nagapahungon ang luluto nila. Bahala na ako. Way na ko nag-una din kita utok sila nga nakabalo. Kag amo nang rason nga inspired kami na mag-abot. Ang akon subong nga ipa-update amo ang kahimtang sa pag-umpisa sa buhat sa Ginoo sa church. Kung paano nga sila sa una nakabati isang mayong balita ni Ginoong Hesus, napatay, lubong, nabanhaw, hindi mo nga tumuloo, ilagi na una-una permi, ang luwaton sa Ginoo, paano sila na-encourage, paano sila nagmalikon. Sa umpisa, sa church. Kag inirepresentan man nila sa 7 ka churches nga ginhambal sa Ginoo pinagi ka dyan dito sa Revelation chapter 2 kag chapter 3. Ang mensahe nga nagrepresenta sa tanan ng mga simbahan nga mag-exist,
ang mensahe nga nagarepresentar sa siglo, sa kahitangan sa kada church, kag ang istorya sa kung paano naga-progress ang buluhaton hasta nga pagbalik ang Ginoo. So, I will be handling the origin of churches and excitement sa mga together. Kag also, church in the end times. Nga. Salamat din ako sa Ginoo nga makapamata ako sa mag-cure. Kung kaisa, pag nabatian ko ini nga mga lecture, magsiling na lang ko nga, mawati naman ko, sige mawati. Kag amo na karon nga may hana ako kanipay nga pod ko. Kung naga-lecture, open lang ka. Kung may mga pamangkot ka mo, kung response, okay lang. Kung may mga reaction later, sagwa para masaysay natin sa maluwi. Ganit nga, ikamot ko nga ni, may hambalabi si Paul na mag-abot ang panahon sa pagtunog sa trompeta ng mga bukol-bukol ng mga lawas. Inisa na ni sinili madunod. Bukol-bukol na tono, salamat. Amo ni akong magic. Anting-anting. Sila isang akon mga apon, Daddy, what's happened to your hand? Oh, this is magic. What is that magic? When I open my hand, do like that, someone must put coins. Oh, I have different coins. Mga apo manipay lang ang tanga may arta pakita ng magic. So, ang unod sa pag-hisgutan ta subong, kung paano si Paul nag-encourage, kung paano siya nag-establish sa naangkunan nila nga pagtuluuhan, nga kung madula na ni sa ka-minister subong, masiling siya, palag mo na lang po, daw kakapo naman. Kung paano sila angkon sa instruction nga hambal ni Paul, therefore my beloved brethren, be strong, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor in the Lord is not in vain. Kung paano sila na-inspire, umpisahan natin sa pagsulat niya sa taga-Thessalonica. But before I continue on our sharing time this morning, happy gid ko nga nakaabot ang akong manghod. In the Esther will be singing to God be the glory. In the Esther, please come. Diretso na lang. Praise God. I-introduce mo ang sarili ko. Ang amang mga pangalan na rin sa Bible. Iya Daniel. Eldest naman si Dolan. Kada ko si Esther. Ako ya retired professor. Ako ya sa Mindanao State University. Daw West Visayas pala saan. And then, simula naman mo kinaobra. So, I'll come to visit man sang sa nanay kag tatay ko, dili sila abi sa kawayan ng parents. So, hindi man mabudlay, basta magsulod ang sa Ginoo. So, salamat gid kag ani ako nga kanta, kabay pa naman encourage kita, tanan. Yes. Tapos pag-open ko yan siya. Ito. Ito siya. Ayan, ayan. Taga yung internet? May internet ka ba? Wala ka internet. Ayan. Ayan. Isa pa.
Nagagalit yung negatiyog pa siya. Nagkano gumipas. Wala na hinak pala siya. Gusto lang. Memorize mo, hindi? Memorize ko yun. Memorize mo? Hindi tanong ko dili sa... Sorry, wala galing ko sa internet. No, dapat may internet pa ay arina. Arina. Every promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we can make is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength alone He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Every soul will long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace is only by His grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength alone He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Grace alone, which God supplies, strength alone He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. Salamat din sa inyo. Amen! God be praised. Ang talent, ginhatag na sa Ginoo para nga ma-exercise, matagan siya sa pagmamaya. The talent of singing, talagsaon lang ang may kalipay sa ambit singing. May araman pagtulunan nga gift, ang spiritual gift, ara na sa ating tanan. So, sometimes sa ating mga pag-sharing, itakil natin ang spiritual gift. Habang ang pinaka-inabatyag na pagtulunan na ating mapaambit sa pag-umpisa nito, pag-encourage sa mga kauturan, mga believers dito sa Thessalonica, pamalanungan natin. Tangatong sa unod. Kaya kung paano
sa wala sa pangduwa-duwa ginhalad nila ang ila panahon, ang ila kabuhi sa pagtukyan sa tubangan sa Dios nga naghatag sa ila sang dako nga paglaom, nagapabili nini sa aton man panahon subong. Madama panahon nga ma-divert ang mga believers sa hatak o sining kalibutan. Masyado siya ka madaya kay ang world pinapakita nila nga daw mo ni ang buhat sa Diyos. Kada ang mga churches daw hindi manula na ang sentro na himo na worldly realidad sa atong panahon subong. Nga sa ilay panahon sa una, ang ining mga tudlo kalanhon sa kalaw, yung Isus nagsiling mismo. Sa kabuton, the work of God, the work of faith, believing on what Christ has done. Nga mo ini ang sentro nga nagapalig-on sa buluhaton ning hatag sa Ginoo. Paghambal ni Ginoong Hesus nga mag-aabot ang pagkaon, ang tinapay, siya ang tinapay na nagahatag sa kinabuhi nga dayon. Paghambal ni Ginoong Hesus nga man shall not live by bread alone, but it is also equally true that man cannot live without bread. Therefore, i-balance naton ang sitwasyon nga ang buluhaton nga atong ginasugata, pagkatagi kita sa tinapay, makabusog ni siya, ang pulong sa Ginoo malaliwan kundi si Ginoong Hesus. Kag ang tubig nga iya pagainomon, hindi na siya pag-uhawon. Nagdusok sa ila sa una nga magbuhat sini nga mga buluhaton. Kag ang aton mapamalandungan, pagambal ni Ginoong Hesus nga nagapalapit sa akon, hindi pugit pag-isikway. Do anong katahog nga iya padayon nga pagkamatinumanon ginapahayag niya sa kabut sa tao, in which during this gatherings that we have, we will be considering vital questions sa aton existence. Amo ning rason nga kung paano i-encourage ni Paul ang early church, kung paano niya iniigin katagan sa pagpalig-on pinagi sa pulong sa Diyos. Kung hatag siya sa instruction kag ma-inspire ang mga tumulo sa buluhaton. Well, God's word is alive. That is my Bible time. May panahon abi nga sa una pagdalakasan Bible, ano na sila, daw clergy ang mga tao. Pero kung hindi natin may cellphone naman. May araya manugwali ka, dala mo yung Bible. Butang nila yung Bible para nga kung nanungin mo nga. Magsugata, mapalaan mo ang iyong prayer of reference. So buksan natin nga, nagsiling siya sa Hebrews chapter 4, verse 12. God's word is alive, powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul, spirit, and joints and marrow, and is critic of our thoughts, the intents of the heart. Everything laid bare before God, no one can hide from Him. So our frame of reference, we have the book. All Scripture is inspired by God, profitable for doctrine,
for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that every man and woman of God be thoroughly equipped unto all good works, for His glory. Study to show thyself approved unto God, a workman need not to be ashamed, rightly, accurately, handling the word of truth. The very reason why we have this gathering is to amplify, to energize believers who work for the Lord. Kaya may panahon abi nga dula na ta sa Pasig. Hindi magmalig-on ang aton membro sa pagtuo kung kita nga mga leaders hindi ligon. Kay aton gidumdumon nga ang mga kaanakan sa Ginoo nga nagapulongko ang ila ginatubag, ang isa lang din nga nagambal. Kag inay ka isa damo pa na kung may sipyat gani sipyat ito yan. Maka-stress. Mga pastor sila yung, hindi lang ko yung mag-promise ka. Kasi hindi na akong matuman. Yan yung mga saad. Kasi hindi ko kapadayon kay damo ko sa nahunahunaan nga ma-sidetrack. So, hindi lang ko mag-promise sa Ginoo. Pero may kantabi nga kinahanglan magsaad. Jesus, I have promised to serve thee to the end. Lamin mo na nga kanta nga ato mabatagan. Kabay pa nga mo nga ato handong subok. Hindi ko doon mentra. Pagudlay na. May sakit na kuya sa acne. Alam mo na sakit sa acne? Alam ko na yan. May mga arakitas na nga teacher siguro. Going back to the book written by Paul, 51 AD, ang una niya nga book, Galatians, sulat niya 49 AD, it's all about the freedom that God provides to a person and God respects freedom. Kaya gusto kita sa mga Hudyo nga sunod ka mo sa mga batas. Pero freedom, here is the issue. Pagsulat niya sa Galatia, tagan sa mensahe na nungod sa kamatayan ng Ginoo. Sa Tesalonica, kaduha nga libro gisulat niya, duha sa Ephesians, Philippians sa 24:18. Pero pagsulat niya abis niya. First Thessalonians, nagtubo na ang una-una na nungod sa gikilala nila nga Dios. Kag pagbalik sa Ginoo nga ginsaad sa ila nga amon ni nagapalig-on sa ila kinabuhi sadto nga sa wala sa pagduha-duha amo man nagpalig-on sa aton. Parehas lang na siya, way na nagabak, way simbog ni saya, way niya sa mga prosperity, way niya sa kung anong abilidad sa isa ka manugwali, tapos magtipon sa pilaka, sakay na sa aeroplano niya iba, kay magwali pa siya dito, sakay sa aeroplano. Dito na sa Amerika, dito sa atin, Pilipinas, I am the Son of God. Appointed Son. Linog, stop. Silig niya, Son of God, stop. Silig sa isa ka bata, ayaw na taloy. Helsinki Buloy. May mo hilot sila doon. Ba't limtan na ito na. Buksin ninyo yung mga Biblia sa 1 Thessalonians chapter 1. We will start with that 10 verses sa chapter 1. Kagini na puro pa versikulo sa chapter 1 maghatag sa aton
sa reminder kung sino kita, ano kita, aton himuon, di kita pakadto, ano ba ang aton relasyon sa isa kang isa. Diri pa lang sa chapter 1, aton inilantawon, namin man ang whole chapter sa chapter 1, 2, 3, 4, and 5, kay ang mga tumulo may mga instruction sa ila nga nungod sa mga kasubo nga mas bata nila pagtaliwan sa ilang mga hinigugma ang solusyon nga hindi tuluyan sa ni Pablo nga mga parehas kamo sadtong wala sang paglao sanglit nagato kita nga si Jesus namatay nabanhaw sa uman nga bagay ang namatay na kay Kristo pag-abot magkatulog ang trumpita ang napatay na banhaw sing una kag kita nga mga buhi pag-asabniton sa pagsugata sa Ginoo, solusyon sa problema nga ilang ni-encounter, tungod sa ilang mga hinigugma na matay na. Ina siya ng mga instruction sa sunod ng mga chapter, pero dili anay ta sa chapter 1. Kaya ini chapter 1 nga ini, tungod kay puno ini isang mga pagtulunan, nga aton man na, kung reminder lang sa aton, huwag man ipog sanay, pero ginaremind kita kung ano kung una, hindi kapoy sa ila dato. Kaya matunan naton, nga mo man ini ang aton nga ipadasig, ipa-augment, natagan sa pagpakamaayo. Chapter 1. To the church of the Thessalonians, in God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace to you and peace from God, our Father and Lord Jesus Christ. We give thanks to God always for you, making mention of you in our prayers, remembering without ceasing your work of faith, labor of love, and message of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and Father. Knowing, beloved brethren, your election of God, for our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit, and much assurance, as you know what kind of men we were among you for your sake, and you become followers of us and of the Lord, having received the word in much affection with joy of the Holy Spirit, so that you became examples all in Macedonia and Achaia. For from you the word of the Lord has sounded forth, and not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith toward God has gone out, so that we do not need to say anything, for they themselves declare concerning us what manner of entry we had to you, and how you turned to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, who has raised from the dead, even Jesus Christ, who delivers us from the wrath to come. God be praised for this wonderful portion of the Scripture. Mga kautulan, ang isa na pinakamatahol ng bibigyan natin, ang angkon nila na pagtulong. The work of faith.
faith. Kung isisaw natin kung ano ang buhay sang pagtuo na ilan nalikab sa ilong una. May sambal si John. Sa John chapter 6 verse 28 and 29, in his work of faith, the word of God. May mga theologians nga nag-sabi ang mga tao kung paano tagang pagkayaw ang Diyos. May mga programs, may mga activities, hindi mo ang tao. Thinking na mo yung pamahagin na mag-glorify ang Diyos matagal lang sa paghimaya sa iya kaugalingon nga pamaagi. Help to give glory to God sa iya pamaagi, masatisfy ang righteousness that God demands. God is righteous, and when His righteous demands righteousness, no human righteousness can ever satisfy that righteousness. As what Isaiah said in Isaiah chapter 64, our human righteousness just like filthy rags before God. Therefore, ang muon sa tao sa iya pamaagi, ginatuldo sa iya kung anuman ang kahimuon, hindi siya makasatisfy sa righteousness that God demands, except the righteousness of Jesus Christ, who is the righteous one. And this is the work of faith. Kita, may mga handog na gusto natin kapamayhon sa Ginoo. Ang pagkamay sa Ginoo wala niya ginupunan. Ato may sindihan na si Ginoo Jesus na way sala, nahimo nasatan, makasasala, at kung ka pinaagi sa iya, ang tutang tao, ang pagkamatao. Kag ina nga pagkamatao, garantiya sa pagpalig-on ng ilapagsalig sa Ginoo. May huyok sa kalibutan karon nga dapat kayo sa entertainment. Kag sinang entertainment, ginalipay ang kaugalingon. Pero ang pamangkot, can God, who is righteous, and in His righteousness, yan kompromiso ang iyang pagkamatao. Ano sa inyong nanunan? Remembering always your work of faith and labor of love. Nga may nagabukos pagsiling ni Paul sa sulat niya sa taga-Ephesians, nagaluhod ang akong mga tukod sa tubangan siyang amay sa langit. Ang amay ni Ginoong Jesus, I bow my knees before the Father of our Lord Jesus Christ, that you will all be strengthened by His power in the Spirit, and you will all be rooted and grounded in love. Nga ining agape love, respecting the freedom of others, makita dapat sa mga believers. Kag maintindihan ninyo kung ano kataas, ano ka laba, ano ka dalog sa pagdigugman ng Diyos. Dara kay Ginoong Jesus. Inamulan sa mga itasubong, taway sa mga buwa-duwa. Nagakinhalan kita sa encouragement, one another in the faith. Mostly, mabagyan natin ang kung ano ang gusto lang mabagyan, pero ang deeper meaning of that great relation we have with God is not only for this time, but for all eternity. And that gives Paul
the desire to move forward. Ano man ang matawag? Galatia, Cartesia sa Macedonia sa Europe, consistency kami ni Narizone, nakakatisli ng mga pagturunan. Nagkinakalan, for your hope and patience. Inang patient, bunga sa palangang espirital, banana na, di ba? Ginatudro nato na kung tayo apply. O, pastor ko na wala na pasensya ba? Okay, tuloy ako na. Patience. Knowing the elect of God. Now the doctrine of election is so important here. Sometimes may harap na ginatawag na kanilip. Hindi kaya may otoridad siya mo, bago ka na, sunod-sunod ka na. Ako lang ako ng gano'n. Sunod-sunod ka lang. Paano ma-reconcile ang tao? As to, ganibati pa ng mga tugod na through the basic understanding the religion of God. Yan ang pamahagi, ang gusto nga na preparan na ang tao ko matintali siya kung masalahan ni Moon. Gin-preparan na before the foundation of the Lord Jesus Christ. Ang mga issue, ang Word of God, nga ang tao mapreparahan, kaya ang tao tagal ng freedom, kung mula ko din sa Satanas pagkatao na pala, kasi Satanas, very intensive ka. Bulakon ka na niya kung hindi niya mabataan ang dapat niya doon. So the God of this world who is Satan keeps on blinding the minds of those who are perishing. Pero malang espiritu ay manag-umbras sa paghatag ng conviction. And the word of God in the working ministry of the Holy Spirit convicting that person, no one can dispute. And so we have the word of God nila in the labor of love nila ginahimo. The hope and patience, the meaning hope of patience, mangin blessing siya sa mga believers. And our desire is to enjoy that blessing in time. Tinatawag natin niya. Blessing in time, right now, while still living, preparing for reward in eternity, the joy of our existence, ma-fulfill at the presence of the Lord. And so, hindi yung mga tumulo sa Thessalonica, dako kayo ang impact kung may sinya nato nila kayong tang. Ganito yung wala nato may sinya na kilala na lang katabisan nila na nahimo. To the point na sa dito si Paul sa Thessalonica. May isa kang babae, hindi ko siya tingnan sa Tiatira. Nagpamati, nalipay siya, nagtutulog. Kung nalipay ka mo na ako nakakilala siya, tugutin ninyo yung pagalingon na imbitaron mo sa akong balay. So Lydia invited Paul sa iya na balay. Kaya si Lydia nangin supporter ni Paul throughout his journey. So wala siya kay may mga tao sa gabito ng ginong magpubay. Okay, kung isa, matihan pa, pilatin na magkasukan. Pilatin na sila wala, nakakapag ganda. Limitahan natin ng Ginoo. And we are so thankful to have that experience in the ministry.
May mga ubalin na may alam ng kung ano kila dito na ito dyan. They were, kilala nila election of God and they understand the work of Jesus Christ. Amay, ang anak, si Ginong Isos, may ministry sa dali. Nalimta nato na yung ginahin mo, bakit kaysa wala na tayo na focus sa sakripisyo ng Ginong Isos, dito tayo mawag approach. The work of Christ on the cross speaks of punishment, purity. He, Jesus Christ, who knew no sin, became, our behalf, hanging on the cross. Kaya siya lang ang makabayad ng sala mo. And He is our substitute. All we like sheep have gone astray, everyone to his own way. And the Lord laid on Him the iniquity of us all. And when God put on Jesus Christ the iniquity of humanity, Jesus Christ is the only one that can satisfy the righteousness that God demands. Kakulat yan. Sa 1 John chapter 2 verse 2, He is the propitiation for our sins, not for ours only, but for the whole world. Meaning, He provide ang tinanggal nun sa pagkakag sa kaluwasan sa katawan. Through Jesus Christ alone. He reveals, while on the cross, the glory of God. The Bible speaks that the heavens declares the glory of God. The firmament show His handiwork. But it is only you, as human, can declare the love of God. Makasilip ako sa salamat. Bumasanto. Why ba nyo makasilip? That is the work of Jesus Christ on the cross. He reveals the love of God. Why do you think all sinners die? And this is basic. Kung kita mo ba nang kumahagay ko sa tuwangan sa Diyos? In Jesus' love ang makasatisfy sa kanyang Jesus. And also, 10 minutes pa po. Isa lang ini. Ang work of God, the ministry of the Holy Spirit, nalimutan natin kung kaisa na ang ministry sa Holy Spirit is ongoing. As temple of the Holy Spirit in the life of the believer, magpupumi siya sa ka-believer na mapasubo ang pala ng Espiritu. Kaya kung yung mga kanya na, i-set-reduce mystery ang matabutay yan. And the work of the ministry of the Holy Spirit is tawag ka na isa, opposition, identification of the body, the ministry of baptizing, and holy. Don't you know that you are all baptized by the Holy Spirit when you believe? Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit that indwells in you? Another ministry. If any man be in Christ is a new creation, that life in Christ is indeed life that God is eternal creation with God. The gifting ministry is one of us giving that gift to function on the basis na may qualified ikaw sa pinahimo and spiritual gift. May arat permanent, may arat na dula na, hindi nato madiscuss na dula na, ay pasadahan nato hindi nagpabiling pa. Hindi tanan pastor. Pero kung may arat pastor na may gift and gift, tapat niya, hindi na naman pasuko. And that gift gives joy to that person who has the gift of God. My gift of giving, this giving is yung matulungan naman pinaunahan natin. My God is omnipotent.
owner of the universe. And yet we are here sa no. At wala dito sa airport sa Davao na may ala dito sa Aswa. Magkagad, mag-ati, mag-pick-up, ulam. Hindi kita na. The very reason why dapat natin maintindihan ang pagulak ng balang ministry maintindihan natin ang karakter ng God. And when a believer person understands the essence, the character of God, maintindihan yung why we are created. We are created for the purpose of giving glory to Himself through the revelation of the unity of His character. Iapat ka Diyos, ang tugma, ang nalat niya, pagkigyan niya, iapat ka masarong, alat kita ang iba, faithful siya, natuuran siya, sovereign siya sa iyang binuhatan, sovereign siya sa iyang action, at sa iyang timaya. Once this is a character of God, is glorified. And to conclude to my short series this time, let me tell you how we turn to God from idols. Okay? Turning to God from idols. By faith, we turn to God. Kalkul sila sa mga idols. And we serve the true and living God, and this is the God whom we are serving. Gusto ko talaga, alagad ako kasi mga tao na, alagad sino, gusto yung mga tao natay na sa aton, pagkaumunta sila. Kaya kung tambok na sila, tambok munta. Kung diwaganin na sila, sabot na kita. Mga kauturan, may last na dapat na we turn to God from idols and serve the true and living God and wait for His Son. Waiting for Jesus, who is able to release us from the wrath to come. And this wrath to come is a topic na uhatag sa ating kapanahunan. The wrath of God. Because God needs to maintain, not to compromise His justice. Yun, hindi na tayo lutan mag-aabot sa mga pagkong. Dami kong matunan nato ng revelation kung hukuman niya din yung mga tao. Kailang mga believers. Sino yung ipag-believe? And this from the wrath to come, paghamba niya sa 1 Thessalonians 5, 8, 9, 7, 8, and 9, you are not for the wrath. Therefore, glory to God. Moment by moment. So God to the glory, depend natin ng ating next series. And Pastor Clark will be giving us so much of this. No? Kung mangayon ko sa inyo sa response, sugi nyo lang sa akin ito karoon. Kaya atong tayo namin, Pastor. Although namin magiling lawing-lawing pero salamat Ginoo nga nakaabot kami dire kaya nakita namin yung mga gwapo kay gwapa nga mga ada sa akin sa Diyos. Pag-break kita anay, kay ready na ang merienda, bali kita quarter to 10 hasta alas 12 natin yung lecture. So let's have a break, 30 minutes break. Let's lang kita dito kay Dave. Hindi naman ito ano? Okay. Pang, pray anay sa merienda. Nagpasalamat kami ang mga may na naiwat kami ng mga pagpilipon
awa. Sa para sini, sa amon sa pagkain. Pinagprepara kasi marami kami sini. Sabi naman sa inyo pagpasalamat sa imuang turun sa Himaya sa pangalan ng